mong i-invalidate ang sarili mo. Huwag mong baliwalain lahat ng magandang nangyari sa iyo. Huwag mong baliwalain ang Diyos na alam mong nakikinig sa iyo. Do not invalidate yourself. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo yan ngayon? Tapikin mo sa kanyang balikat, sabihin mo sa kanya, you are valid. Do not invalidate yourself. Sabihin niyo sa kanya, it's okay not to be okay. Kapatid, okay lang na makaramdam ka ng sama ng loob. Okay lang na magtampo ka. Okay lang na magalit ka. Okay lang na matakot ka. Damdamin mo lang yan. Pero sana habang dinaramdam mo yan, kausapin mo rin ang Diyos tungkol sa nararamdaman mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayon masasabi, 'Bumaba ako mula sa langit'?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno. Nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Narinig niyo na ba yung salitang invalidate? Sabihin niyo nga po, invalidate. Dati, yung salitang invalidate ay ginagamit lamang sa mga usaping legal at corporate. Pero ngayon, kahit sa mga personal conversations, maririnig niyo na rin po iyan. Halimbawa, kapag may isang tao na nag-e-express ng feelings niya o ng thoughts niya, ng iniisip niya, ng pananaw niya o ng nararamdaman niya, kapag sinabi mong, hindi, mali ka, hindi ka nade-depress, hindi ka anxious, malungkot ka lang. Kapag binaliwala mo yung nararamdaman o yung iniisip ng ibang tao, ang tawag doon, pag-i-invalidate. Kaya sasabihin ng iba, ano ka ba? Huwag mo namang i-invalidate ang feelings ko. Invalidate? Di ba? Even in our personal conversations now, in families, among our friends, in our communities, in social media, we hear of this word, invalidate o pangbabaliwala. At madalas itong pambabaliwala ay nagdudulot kuminsan ng anxiety at yung sinasabing depression. Kuminsan yung pambabaliwala ay nagpapalala nito. Kaya mahalaga ngayon yung tinatawag na sensitivity sa ating pakikitungo sa isa't isa. Kaya itong pagninilay na ito ay hindi nagbibigay ng exhaustive na explanation about mental health issues dahil hindi naman po ako psychologist, pero susubukan nating talakayin itong mahalaga at sensitibong paksa na ito dahil kung minsan
we really tend to invalidate other people or invalidate ourselves, and that causes us too much a burden. Nagiging pabigat sa atin yon, o kaya'y nagiging pabigat sa ibang tao dahil nga kapag nai-invalidate natin ang ating sarili o ang iba. Sa ating unang pagbasang narinig natin ngayon, perhaps this is one of the earliest accounts of a person who is suicidal. At ito po ay nanggaling hindi sa isang tao na malayo sa Diyos. Ito po ay si Propeta Elias, isang taong banal at hinirang ng Diyos. Ano ang sabi niya sa unang pagbasa ngayon nang siya'y nagdasal sa Panginoon? Panginoon, hirap na ako. Kunin mo na ako. Patayin mo na lang ako. What is that? That is suicidal thoughts. At saan ang gagaling yun? Kung tutusin, baka nga wala namang dahilan para siya ay magkaroon ng ganong pag-iisip. Dahil kung babalikan natin yung mga unang talata bago yung binasa nating unang pagbasa ngayon, makikita natin na nagwagi sa isang showdown itong si Prophet Elijah. Ang kalaban niya ay 450 prophets of Baal. Mga 450 bulaang propeta ni Baal. Tinalo niya. Ang challenge, magpabagsak ng apoy mula sa langit. Nagsasayaw, nagkakanta, nagdadasal ang mga propeta ni Baal. Walang bumagsak na apoy. Samantalang nung maggagabi na, itong si Elias ay isang beses lang nagdasal sa Diyos ng Israel. Bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok yung kanyang alay na binasa pa nga niya ng tubig. Diba? Nagtagumpay siya. Pero dahil nagtagumpay siya at napahiya yung mga propeta ni Baal, nagalit sa kanya si Reyna Jezebel. Siya kasi yung nagpasugo nung 450 na prophets na yon. Tinugi siya at nais siyang patayin. At napunta nga si Elias sa isang ilang, at ito nga yung narinig natin ngayong unang pagbasa, nagreklamo na siya sa Diyos at dumain siya. Tingnan ninyo ang tao, kapag may problemang dumarating, nakakalimutan na niya lahat ng magandang nangyari sa buhay niya. Di ba kuminsan ganyan tayo? Ang dami namang nangyaring maganda sa buhay mo, pero pag may isang problema na nagpapadilim sa isip mo, natatabunan na lahat ng magandang nangyari. Ganito ang nangyari kay Elias, at ganito marahil ang nangyayari sa iba sa atin. Kaya nagdidilim ang ating isip, kaya nagkakaroon tayo ng depression, o kaya naman ng iba-ibang mental health issues. Pero anong ipinapaalala sa atin ng unang pagbasa? Si Propeta Elias sa gitna ng kadiliman ng kanyang isip, ang una pa rin niya'y tinawag ang Diyos. Kahit suicidal thoughts ang meron sa isip niya, kinakausap pa rin niya ang Diyos. And even our jealousy, even our anger, yung pagtatampo natin, yung ating galit at yung ating pagrereklamo, kapag sinabi natin sa Diyos, dasal pa rin yun. Minsan kasi iniisip natin, kailangan nating magkunwari sa harap ng Diyos, na kapag hindi tayo okay, kailangan ipakita natin sa Diyos na okay tayo. Hello? Nakikita niya kaya yung puso mo. Kaya alam niya kung hindi ka okay. Pwede kang maging honest sa Kanya. At kahit magalit ka, magtampo ka, sumbatan mo siya, hindi magagalit sa iyo ang Diyos. Tanong niyo sa akin, bakit? Mas malawak ang pangunawa niya kaysa sa pangunawa mo. Kaya maiintindihan niya kung hindi ka makaintindi. Kaya hahayaan ka lang niyang magrant ng magrant sa Kanya, makikinig siya at hindi siya magagalit sa iyo. Bakit? Sa Kanyang tainga, kahit ang daing ng nananalig sa Kanya, kahit ang reklamo, kahit pa ang suicidal thoughts, panalangin pa rin yun. Ang importante, i-express mo yung sarili mo. Huwag mong i-invalidate ang sarili mo. Huwag mong baliwalain lahat ng magandang nangyari sa iyo. Huwag mong baliwalain ang Diyos na alam mong nakikinig sa iyo.
Do not invalidate yourself. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo yan ngayon? Tapikin mo sa kanyang balikat, sabihin mo sa kanya, you are valid. Do not invalidate yourself. Sabihin niyo sa kanya, it's okay not to be okay. Kapatid, okay lang na makaramdam ka ng sama ng loob. Okay lang na magtampo ka. Okay lang na magalit ka. Okay lang na matakot ka. Damdamin mo lang yan. Pero sana habang dinaramdam mo yan, kausapin mo rin ang Diyos tungkol sa nararamdaman mo. Amen? Pangalawa, yes, we should not invalidate ourselves. But please, let us also not invalidate other people. Alam ninyo, ang problema, minsan hindi nga natin ini-invalidate ang sarili natin, ino-overvalidate naman natin ang sarili natin. Ano ang ibig sabihin nun? Minsan, dahil sobrang halaga ng tingin mo sa sarili mo, akala mo sa'yo na umiikot ang mundo. Na ginagamit mong bala kung minsan yung mga mental health issues mo para mag-manipulate ng ibang tao. Minsan ginagamit mo yung feelings mo para i-weaponize ito laban sa ibang tao. Paalala, do not over-validate yourself to the point of invalidating the feelings of other people. Kung may karapatan kang maramdaman, kung may karapatan kang masaktan, abay may karapatan din namang masaktan ng ibang tao, kaya huwag kang mananakit dahil lang nasaktan ka. Are you listening to me? Ano ang ginawa ng mga pinakain ni Jesus na 5,000? Sa ebanghelyo natin ngayon, nagbulong-bulungan sila laban kay Jesus. Pinakitaan na nga sila ng mabuti, sila pa itong may gana na hindi makinig at hindi maniwala sa Kanya. Mabait lang noong nakikinabang. Pero nung wala nang tinapay, nung nangangaral na si Jesus, wala na silang pakialam. Ganyan din ang ginawa ng mga magulang ng mga Israelita sa ilang. Binigyan sila ng tinapay, hindi nila pinaghirapan pero nabusog sila. Ano ang ginawa nila sa Diyos? Tanong niyo sa akin, ano? Nagreklamo pa. Ginawan mo na ng mabuti, may masama pang nasabi sa iyo. At alam ninyo, yan ang ugali ng ibang tao na akala nila sila ang sentro ng mundo. Uulitin ko, do not invalidate yourself, but do not over-validate yourself. Huwag mong i-invalidate ang ibang tao. Matuto ka ring magpahalaga sa nararamdaman nila, lalo na dun sa mga taong naging mabuti naman sa iyo. Kaya nga napakaganda po ng sinasabi sa atin ngayon nang narinig nating ikalawang pagbasa. Sabihin niyo po, basa. Di ko kayo marinig. Sabihin niyo sa akin, basa. Ang sabi ng ikalawang pagbasa, ayon kay San Pablo sa mga taga-Efeso, makinig kayong mabuti ha. Ang sabi niya, tamang-tama, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yan ang bunga ng self-validation. Kapag alam mong mahalaga ka, marunong ka ring magpahalaga sa iba. Hindi mo tinuturing na ikaw lang ang mahalaga, kundi matuto kang gumalang sa iba. Kaya ito ang paalala ko sa kultura ng social media. Hindi mo kinakailangang ipahiya ang ibang tao para lang maramdaman mo na valid ka. Hindi mo kinakailangan na dalhin sa social media
yung mga rant mo at yung mga galit mo sa ibang tao. Huwag nyo nang hayaang pagpiestahan ng iba ang kwento ng inyong pamilya at ng inyong mga kaibigan. Huwag na ninyong dalhin sa social media ang mga issue ng inyong samahang pansimbahan o ang issue ninyo sa inyong kumpanya o pamayanan. Bakit? Because sometimes we are not aware, we want to be validated by other people. Ipopost natin, may paparinggan tayo kasi gusto natin kampihan tayo ng iba. Akala mo nakagaganda sa'yo yon? Hindi. Lalo kang nagmumukhang immature, lalo kang nagmumukhang clout chaser, at lalo kang nagmumukhang walang pagpapahalaga sa sarili mo kasi nanlilimos ka mula sa ibang tao. Kaya, choose to be kind. Hindi mo kinakailangang dalhin sa social media o iparinig pa sa ibang tao kung ano yung mga issue na dapat ay sa pamilya lang, sa inyong magkakaibigan lang, o kaya ay sa inyong samahan lang. Choose to be kind. Can we say that all together? Choose to be kind. Dahil yan ay pagbavalidate din sa halaga ng ibang tao. Kung sa palagay mo mahalaga ka, mahalaga yung nararamdaman mo, simple lang naman yan. Kung ano yung ayaw mong maramdaman, wag mo rin iparamdam sa iba. Kung ano yung gustong maramdaman mo, sana iparamdam mo din yun sa iba. Amen ba tayo dyan? Kaya nga, ngayon linggong ito ipinapaalala sa atin. No? Lahat naman po tayo, in one way or another, may mga mental health issues. Lahat naman tayo pwedeng dumaan sa anxiety, depression, panic attacks, at kung ano-ano pa. Dati, ang alam lang ng mga nakatatanda na pwedeng mong pakiramdam ay malungkot at masaya. Pero dahil sa development ng psychology at dahil sinusubukan natin i-explore ang nararamdaman natin bilang mga tao, nagkakaroon na ng pangalan yung mga experiences, yung mga emotions, yung mga phenomenon na nangyayari sa kalooban ng tao. Kaya ngayon, yan yung mga tinatawag na mental health issues. Pero wag nating i-invalidate yon. Mental health issues are real. Totoo yan. Kaya wag nating babaliwalain. Wag nating i-invalidate kapag meron tayong kakilala na nagsasabi sa atin na nararamdaman nila ito. Let us spend time to listen to them. Wag lang natin pakinggan ang ating mga sarili, pakinggan din natin sila. At higit sa lahat, pakinggan din natin ang boses ng Diyos. Kaya nga mahalaga na humingi tayo ng tulong eh. Alam ninyo, ang mga taong totoong malakas ang loob, kayang aminin sa sarili na siya'y mahina. Ang taong totoong malakas ang loob, kayang humingi ng tulong sa iba kasi inaamin niyang siya'y may kahinaan. So if ever you are encountering mental health issues, huwag kayong matakot na lumapit sa mga professional. Hindi baliw lang ang lumalapit sa psychiatrist. Hindi porket lumapit sa psychologist, may sakit na sa ulo. Hindi. Kung minsan kailangan natin talaga yan para mas matulungan tayo. Amen? Dahil may mga bagay na hindi lang basta nakukuha sa dasal. Kailangan ng professional intervention. Amen? Pero, wag din naman nating i-invalidate ang biyaya ng Diyos. Katulad ng tinatanggap natin sa banal na komunyon. Si Jesus, kagaya nga ng sinabi natin noong nakaraang linggo, the Holy Eucharist does not only nourish us, it transforms us, it sanctifies us. May binabago sa atin ang banal na Eucharistia. At ang Eucharistia, hindi lang pagkain kundi gamot, lalo na sa mga pusong sugatan. Kaya, oo, lumapit tayo sa mga professional, pero ipagkatiwala din natin ang ating mga sarili kay Jesus. Dahil siya ang makapagpupuno ng anumang kakulangan. Siya ang makapagbibigay ng validation na kailangan natin na hindi maibibigay ng ibang tao. Kaya nga kagaya ni Elias, kapag nagdilim ang ating isipan, sana lapitan din natin ang Diyos. Huwag tayong mahiyang humingi ng tulong sa Kanya. Huwag din tayong mahiyang humingi ng tulong sa iba.
At ikaw, wag mong i-invalidate ang sarili mo. Wag mo ring i-invalidate ang iba. At higit sa lahat, wag mo ring i-invalidate ang boses ng Diyos at ang kanyang biyaya na tumutulong sa iyo na maghilom. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message na ito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.